At nagpapatuloy po ang ating pagbabalita, malalaman na sa pagbabalik ng sesyon ng mababang kapuluan ng Kongreso sa darating na Lunes ang magiging pag-usad ng inihaing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula sa mata natin dyan sa Kongreso, Vic Suminta. Kasalukuyang nakabinbin pa rin sa Office of the Secretary General ng House of Representatives ang tatlong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at hinihintay pa ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint. The House of Representatives will process this complaint in accordance with the rules of procedure in impeachment proceedings. The Secretary General shall transmit to the Office of the Speaker all the complaints filed. The filing of impeachment complaints underscores the seriousness of the allegations and highlights the vital role of Congress in upholding transparency and accountability in government. Ang unang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay inihain sa Office of the Secretary General noong December 2, 2024 ng civil society group na inendorso ng Makabayan Bloc ng Kamara na nakabatay sa mga impeachable offenses na nakasaad sa saligang batas na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at high crimes. Ang ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay inihain sa Kamara noong December 4, 2024 ng grupong Bayan Muna kasama ang mga civil society group na nakabatay lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara ay inihain sa Kamara noong December 20, 2024, 2 araw matapos ang holiday season break ng sesyon ng Kongreso noong December 18, 2024 ng grupo ng mga abogado at civil society group na nakabatay sa mga impeachable offenses na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, kasama ang hindi impeachable offense na malversation of public funds. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Please. Ang mga impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ay nag-ugat sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag ng paggastos sa confidential and intelligence fund na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd nung nakaupo pang sekretary ng ahensya si VP Sara. Batay sa Article 11, Section 2, Paragraph A ng 1987 Constitution, ang verified complaint of impeachment laban sa isang impeachable official ay maaaring ihain ng sinumang miyembro ng House of Representatives o kaya sinumang mamamayan ng Pilipinas na may endorsement ng kahit sinumang miyembro ng Kamara. Salig naman sa binalangkas na impeachment rules ng Kamara, ang impeachment complaint ay ihahain ng complainant sa Office of the Secretary General at kailangan sa loob ng 10 araw ipapadala sa Office of the Speaker upang may kalendaryo sa order of business ng Committee on Rules at sa loob ng 3 araw ay kailangang mai-refer sa Committee on Justice upang magdaos ng pagdinig sa loob ng 60 araw para madetermina kung ang impeachment complaint ay mayroong forms and substance na pagbubotohan ng majority ng mga miyembro ng komite at ang corresponding resolution ay isusumite sa plenaryo para pagtibayin ng 1/3 votes ng mga miyembro ng Kamara para maisumite sa Senado na magiging impeachment court at ang mga senador ang tatayong senator judges sa article of impeachment at ang Kamara ay pagbubutuhan din kung sino-sino ang 11 kongresista na tatayong congressman prosecutors. Maaari na bang idaan sa shortcut na proseso na hindi nagugugol ng mahabang panahon ang impeachment proceedings
kung ang verified impeachment complaint ay inendorso na ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara sa pamagitan ng paglagda ng kanilang pangalan at ang article of impeachment ay agad na ipapadala ng Kamara sa Senado para sa kaukulang paglilitis tulad ng impeachment case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Mangangailangan ng two-third votes ng mga senator judges para mahatulan o mapawalang sala ang isang impeachable official na isinailalim sa impeachment trial. Magugunitang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon ng Kongreso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil hindi ito makakabuti sa bansa. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.